Ang magpakatao ay isang konsepto na karaniwang tumutukoy sa pagiging makatao, pagiging tapat at makatarungan sa ating pakikitungo sa ibang tao. Ang ibig sabihin nito ay pagpapakita ng malasakit, respeto at pagkakapantay-pantay sa lahat at hindi pagtrato sa iba ng hindi makatarungan o ng may paboritismo. Karaniwan itinuturing na isang mahalagang aspeto ng pagiging mabuting tao ayon sa mga turo ng Kristyanismo, nagtuturo ng pagmamahal sa kapwa at pagtulong sa mga nangangailangan. Sa konteksto naman ng economics subordination, sa Kristiyano, ito ay maaaring tumutukoy sa mga hamon ng mga Kristiyanong komunidad na nakakaranas ng hindi ipagkapantay-pantay sa mga aspeto ng ekonomiya at lipunan. May mga pagkakataon na ang mga tao, dahil sa kanilang kalagayan ng ekonomiya ay nagiging hindi pantay-pantay sa mga oportunidad at yaman na nagiging sanhi ng kanilang economic subordination o pagsunod sa mga nakakataas. Sa pananaw ng Kristyanismo, hinihikayat ang bawat isa na itaguyod ang katarungan at pantay-pantay na oportunidad para sa lahat. Sa madaling salita, ang magpakatao ay isang tawag na mapagmalas na tunay na malasakit at pagkapantay-pantay. At sa ganitong pananaw, ang Kristyanismo ay nag-aalala at nagpapahalaga sa pantay-pantay na trato sa mga tao, anuman ang kanilang kalagayan sa buhay. Sa John chapter 15 verse 26, sinabi ni Jesus na ipinadala na Ama ang banal na Espiritu na tinatawag ng tagapag-aliw o comforter. Ang Espiritu ng katotohanan ay nagmula sa Ama at magpapatotoo tungkol kay Jesus upang gabayan at patatagin ang mga mananampalataya. Responding to God's love means fully dedicating yourself to Him. Loving God with all your heart, mind, soul, and strength is a call to surrender every part of your being to Him. Your emotion, thought, spirit, and actions. It's about putting Him first in all areas of your life, trusting in His goodness and living out His commandments with a heart that is passionate, intentional, and devoted to Him. Using Jesus' divinity as an excuse for disobedience overlooks the example He set for us. While Jesus is fully divine, He also lives as fully human and shows us how to live in obedience to God's will. His divinity does not negate our responsibility to follow His teachings. Instead, it should inspire us to live faithfully, knowing that He gave everything for our salvation. Disobedience is not justified by His divine nature. Rather, His life calls us to align our actions with His example of love, humility, and obedience. Submitting to the Holy Spirit is essential in living a life that pleases God. That Holy Spirit guides, convicts, and empowers us to live according to God's will. When we yield to the Spirit, we allow Him to shape our thoughts, actions, and desires, aligning them with God's purposes. By submitting to the Holy Spirit, we become more like Christ, reflecting His character and obeying God's commands. This submission is a key part of growing in faith and living a life that honors and